Nagkakaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang problema sa biliran. Matapos isailalim sa state of calamity ang lalawigan dahil sa pagkasira ng tulay na nag-uugnay sa Leyte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rodrigo Victoria ng PIA Biliran. Tulong-tulong na ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang maibsan ang problemang kinakaharap ng mga taga-lalawigan ng biliran matapos itong isailalim sa state of calamity bunsod ng pagkasira ng tulay na nagdurugtong sa Leyte at Biliran. Nagsagawa na ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa lugar kung saan pansamantalang gagawing daungan ng barge na kakargahan ng mga trucks, bus at iba pang heavy equipment na papasok at lalabas ng biliran. Ang amin lang kasi ginagawa ngayon is that for the safety sa mga trucks natin, ng mga big trucks, because those trucks are loaded. Ayaw namin na magkaroon ng mga konting mga disgrasya. So for the safety for them, hinold muna namin yung pagdaan dito. So yung mga light vehicles na mga four-wheel drives, pwede na dito pag walang karga masyado. Nakipagtulungan naman ang Department of Energy Visayas Office sa Philippine Navy para maikarga ang mga petroleum products mula Cebu papuntang Naval Biliran. Gustong masiguro ng DOE na sapat at patuloy ang supply ng produkto petrolyo sa lalawigan. Nagpatupad din ng price freeze ang Department of Trade and Industry para maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa huling evaluation ng DPWH, hindi pa kayang daanan ng mabibigat na klase ng sasakyan ang Biliran Bridge dahil sa mga sira at kalawang sa ilang bahagi nito. Mula sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria para sa Balitang Pambansa.